Karong kabuntagon mga kaigsunan, ipadayon nato ang pagtuon sa stewardship of a local church. Ika-25 ni siya mga kaigsunan, and this is the last part sa how do I spend my money. Kay bawta natay mga money tanan, ayaw gyud ingna nga wa kay money. No, kay kung wa kay money, wala na kay ikapalit og pagkaon. Di ka ka-survive kung wala kay kwarta. So God knows that we need money. Alright? So dapat makaibaw sa taon saong pag take care sa gi-provide sa Ginoo. There is nothing mahitabo or maangko nato aning kalibutana without God approving it. Ni-agree mo ana? Walay butang aning kalibutana nga maangko nato nga dili gi-allow sa Ginoo. Iya ginang gi-allow tanan. Sometimes di lang nato nagi-consider ba? No, mao na nga ato pagpasalamat sa Ginoo gamay ra kay nagtuo ta, kita mo'y nakaingon nga naangko nato na. Walay mga panghitabo aning kalibutana nga wala gi-allow sa Ginoo. You should consider that mga igsoon, and you should believe in that. Kay ang Ginoo naghimo ani tanan. O kung ikay tag-iya sa usa ka balay, nabay mahitabo diya sa balay nga dili nimo uyunan. Kay kung naa man gani imo ginambadlongon. Di ba no? Kay ikaw may authority, ikay tag-iya ana nga panimalay. So, the owner of everything is God. Ang nakanindot, He is not a man like us. Nakahibaw siya. He is in control. Naa siya sa pagkontrol sa iyang binuhat. So, ato ning katunon mga kaigsunan, ang katapusan nga part, let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us another opportunity that we could learn, kabahin sa pag-manage correctly sa imong gi-entrust namo, Lord, nga money. And I pray, dear God, that you will use me, empower me to deliver your message, O God, according to your will. And allow me, O Lord God, to explain it according to what the Bible says. And prepare our hearts, Lord, for the message that we could be able to apply it in our lives, dear God, para mahimaya ka sa among kinabuhi. Salamat kay Lord. Once again, this is for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Atong punan, mga igsoon, og usa ka point, usa na lang nahabilin ani. So I hope nga maminaw gyud mog tarong. And kani nga point mga igsoon, nakatutok siya sa usa ka story sa Book of Acts, kabahin sa giving. So naay nihatag, naay nakakita, na-encourage, naapoy laing nakakita, nibuhat, pero wala niya nahimo perfectly. So ato ning i-learn mga igsoon, number 5. This is number 5. Giving with proper motive. Giving with proper motive. Dapat sa imong paghatag, kaybaw ka ngano, kaybaw ka unsay reason. Ang imong motibo, importante kayo na. Because God is not looking on the money that you have given. God is looking at your heart. Naadiha ang motive. Naadiha ang kanabitong tinud-anay nga paghatag. Diha makita sa Ginoo sa imong kasing-kasing. What Christian gives should always be given to honor God and not ourselves. Hinumdumi na, ang imong paghatag sa bisag unsa imong ihatag, panahon, money, imuhang talent, bisag unsa imong i-offer mga kaigsunan, it should not be for yourself. It should be sa pag-honor sa Ginoo. Sa pag-serve nato sa Ginoo. Dapat naadiha nakatuon ang imong giving. Tulo ka butang under this mga igsoon. Letter A. Dapat naay sincerity in sacrifice. Sincerity in sacrifice. Every time we give, naagyo na'y part sa pag-sacrifice mga igsoon. Kay naangko na guna nimo. So sa dihang naangko na nimo, pwede nimo i-release, pwede sa di. Pero ato na lang ning angkonon sa pagkatinuod mga kaigsunan. Pagkwarta na hisgutan, medyo sakripisyo buhian nimo eh.
Agree or agree? Watay pilian ako. Naagyunay sacrifice gyud sa diyang buhian nimo. So, atong basahon sa Acts chapter 4 verse 34 to 37. Familiar ang story, pero nindot kayo ang lesson ani mga kaigsunan. Verse number 34, the Bible says, "Neither was there any among them that lacked, for as many as were possessors of lands or houses sold them, and brought the prices of the things that were sold." Namaligya sila yuta, namaligya sila og kabalayan, unya ilang gi-offer ang tibuok nga halin ngadto sa simbahan, ngadto sa mga apostoles. Sacrifice dili. Angay ba ni nga naay sincerity? Kay kundi ka sincere mga igsoon, kasakit. This is more than tithes. This is more than first fruit. This is a sacrificial giving. Kay nakita nila daghan ang nanginahanglan, nakita nila nga dako og buluhaton nga nagpaabot sa ministry nila. So nakita nila mga kaigsunan, there should be someone that needs to stand up and make some sacrifices. So mao na gibuhat nila, naaman sila'y mga extra nga kayutaan, na sila'y extra nga kabalayan, ato sa ning ibaligya. So ilang gi-offer ngadto sa ilang simbahan. Verse 35, "And laid them down at the apostles' feet, and distribution was made unto every man according as he had need." Not want. Need. So sa may mga need, mga kaigsunan, siyempre pagkaon, sinina, no? Puloy-anan, mga need ba? Need nga dili siya part sa dream. Wala nila gi-supply ang mga dreams sa mga katauhan. Gi-supply nila ang panginahanglan. O sa may panginahanglan, maybe na ay mga nasakit, then ilang gi-supplyan o mga tambal, ilang gipatambalan, no? Wala nila gipasagdan ang ilang mga kaubanan. So, naay ni sacrifice, naay nakadawat sa mga blessing nga ilahang gihatag. Pero according to the principle of God, kinsa man mas gipanalangin na nila? Ang nag-sacrifice. As always, mga igsoon, based on God's principle, it is more blessed to give than to receive. And that is why, sa dihang nakakita sila nga, uy, naamay na maligya o kabtangan. Unya, gi-offer nga to sa apostles' feet. So pagkakita, mga kaigsunan, diri sa verse number 36, "And Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted, the son of consolation, a Levite." Levite. Hinong dumi ha? Kinsa siya? Levite. Daghag kayutaan? Wala. Kay wala ganin ni sila'y portion. And it so happened that si Joseph naa siya'y piece of land. Dili daghan iyang kayutaan, naa siya'y piece of land. So siya nahitabo, a Levite, and of the country of Cyprus. Verse 37, tanawa, having land. Sara ka po? A piece of land. Sold it and brought the money and laid it at the apostles' feet, for whose glory? God. So nakita niya, bulahan yun yung mga kaigsuunan, ang kaning kuan puno sa panalangin niya, ang kaning nagbuhat bitaw with pure sincerity in their heart. Kay nga naman, naay makakita, mabless og apil. Unya sa ilang kasing-kasing, I also want to honor God. So ilas ang gibuhat the same mga kaigsunan na maligya pod, and it so happens si Joseph na blessed siya, si Barnabas, iyang gibaligya ang yuta niya. Ug iya pod gi-offer ang kinatibuk ang halin. Praise the Lord. Mo na gitawag mga kaigsunan, sincerity in sacrifice. Usahay kita muhatag ta
Na ay sumpay ba niya na diri sa itong kasing-kasing niya, motoy mo, muhatag og kasakit na to, murag maanong nanta ba? Dili na sincerity. Dili na siya tinud-anay. Og ang Ginoo nakakita ana, every time you return your tithes, every time you offer your offering here, nagtanaw ang Ginoo sa inyong kasing-kasing. Do not forget the example that Jesus allowed the disciple to see. Look at that widow woman. She had given much than those rich people. Nga naman, wala nagtanaw si Christ sa abundance nga gilunod sa mga dato sa offering box. Ang gitanaw sa Ginoo ang kasing-kasing nga naghatag. Ang widow woman, nakuan good, naklaruhan good nga iyang offering gamay. Unya ni simpre sinsiyom tingog jud na. Pero niyon si Christ tanawa, ang gihatag sa widow woman mas daghan kaysa gihatag sa dato. So kita mga tao, siyempre magbase ta sa aktwal kanang makita na to ba? Pero ang Ginoo gabase man sa kasing-kasing. Mao na kita dapat di ta mo tan-aw sa outward appearance mga igsoon. Because God is always looking on the inward. True generosity stems from a heart aligned with love and purpose, not public recognition. Dili ta mo give para mailhan nga giver ta. Dili ta mo hatag para musikat ang atong pangalan. Dili ta mo hatag para pakpakan. Dili ta mo hatag para mas kwanta ba, mas respetuhan ta kaysa uban nga dili maghatag. Dapat dili kana moy atong motibo mga igsoon. Kay diha makita na sa Ginoo, oy, kuan man ka kanang gusto man ka musikat. Dapat ang Ginoo moy atong pasikaton mga igsoon. Dapat ang Ginoo moy atong ituboy every time we give our offering. It should be for the glory and honor of the real owner of what we have. Kinsa man na siya? God. Mao na ang kanang mga tao nga nakita sa Ginoo nga sincere ang ilang kasing-kasing nga ni offer, wala giangkon sama sa nahitabo nila ni David. Nagmalipayon sila kay ang ilang kasing-kasing o ang ilang conviction mga igsoon, ug unsay naana mo is not ours. Iya sa Ginoo. Mao na malipayon sila nga nag-offer kay nakaibaw sila dili to ilaha. Iya to sa Ginoo. So angayan lang nga ilang ihatag ngadto sa Ginoo. Malipayon sila. So pero katong mga tao nga giangkon niya mga igsoon, mao toy way kalipay ug ang Ginoo nakita na mao na di kabugtiag panalangin. What we need is not the money that we hold. What we need is the blessing of God that He will pour on us. Dili ka ng kwarta nga naa sa imong bulsa, kundili ang panalangin nga ibubo sa Ginoo, maunay atong gikinahanglan kay maunay makahatag og joy sa atong kinabuhi. Dili ka nang imong gikita mga igsoon sa imong pagpaningkamot. Kay sa dihang nikita ka, imo nang gikuptan ang kwarta, imo pa nang huna-hunaon mga igsoon, kinsa man ang akong partner ani. Kinsa man ang tinuod tag-iya ani. Kay sultian ti ka, according to the Bible ha, ye are not your own. Ye are not your own. Sa Binisaya pa, dili ikaw ang tag-iya sa imong kaugalingon. Ang tag-iya nimo ang Ginoo. So anything that you earn, anything that you possess is also not yours. It is the Lord's. Mao na nga tanang tudlo niya diri, unsa nga klase nga mga giving ato gyud nagkatunod kay ngano man ingon ang tag-iya maunay atong buhaton. And it so happen nga ang tag-iya ug sa kwan pa para makasabot gyud mo na ay CCTV sa sud sa atong kasing-kasing with audio. Oh. So may tabo pag ang kompanya napuno sa CCTV si Araywa makaibaw ang tag-iya dili. Makadugog ang tag-iya sa inyong istoryahan dili. Makadungog kay with audio man. Labaw pang Ginoo.
Mga igsoon, kay bisan naa ka sa sud sa CR, makakita gihapon ang Ginoo. Nakasabot ta mga igsoon. There is nothing that we could hide from the eyes of God. Be sincere in your sacrifices. Sayang lang kung mag-sacrifice ka pero dili sincero. Letter B, selfishness in strategy. Usahay na atay mga strategy or pamaagi sa paghatag pero dunay selfishness. Sayang kayo no? In Acts chapter 5 verses 1 and 2. Acts chapter 5 verses 1 and 2. Na ay nakakita. Abin ninyong si Joseph ray nakakita. Na asay nakakita. So, uy, my love, my love. Nindot sa ning mapakpakan ta ba? So, ningon na yun si Kuan, ningon na yun si kanang Ananias, unsa may imong gusto. Muhatag ta, muhatag ta. Unsa man ato ibaligya, asa nga yuta ato ibaligya. Kuyawa. Di na maligya sila mga kaigsunan. Ang nakapait, mayo unta to kung wala sila gisunod. Mayo unta to kung wala example nga ilay nakita. Kanang nagikan gyud from them ba? Ila magkong gikopya, si Joseph ni kopya. Gikopya gyud niya according to the commitment. Tanan gyud. Gihatag gyud nila tanan. Ang nakaproblema kaning banag asawa mga igsuon. Ingon diri sa Bible verse number 1 sa chapter 5 sa book of Acts, but a certain man named Ananias with Sapphira, his wife, sold a possession. So, kaning iyang ngalan sa asawa mga igsoon, naong kwarta gyud ni kaysa ag ato ning sayo po ning pronounce Sapphira. Naa Sapphira siya nakatutok. Mao ni kapait. So si Ananias o si Sapphira na maligya sad sa ilang kabtangan. In verse number 2, di arang problema, wa man nila gisunod entirely. And kept back part of the price. His wife also being privy to it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. Unsa may ngano nakasaman sila? Pastor, okay ra na tingali pastor. Oy, kay ngano man? Di man to sa simbahan, ilaha man to. So pwede ra tingali nagkuhaan. Oy, di man good. Kay ang ilang nakita man good, honor ang ilang gusto. Ang ilang nakita kapagpakan sad sila. Ang ilang nakita mga kaigsunan kung unsay nadawat atong mga naghatag og tinud-anay, gusto sad nilang maangkon which is honor. Pero nag-keep back man sila. So dili na real. So naitabo mga igsoon, nanay, ang ilang strategy may pagka-selfish na. Gusto silang pakpakan pero dili tinuod ang ilang offering. Muna daghan kayo mga member sa simbahan, murag giila mga kani dagko gyud sila hinatagan kung nakaibaw pa lang mo tinuod. Makaingon jud mo mga kaigsunan, ha, mauba. Di lang yun may magsaba mga igsoon. Pero sultiag ta mo, kung magpabadlong ka, himuon jud kang example. Inumdumi ha, dili magbasi ang Ginoo sa gidaghanon. Magbasi ang Ginoo kung unsay tinuod. Wala man ta nag-contest kinsay mas dako og hatag. Ang ato is what is true. Unsay tinuod, unsa kaputli ang imong offering, dili unsa kadako. Kaya kanang nagtanaw ka, mga dako, di ko offering, ang imong ulo mo'y dako. Wag yun nalipay ang Ginoo ana. Ang kalipayan sa Ginoo kung tinuod ba na imong gi-offer niya, imagine mga igsoon, kang kinsa man na nimo gi-offer imong offering sa dihang kuanhi ka diri sa atubangan. Kang kinsa nimo gi-offer sa ako? Sa Ginoo, uy, dili sa ako. O karon, makita ba sa Ginoo ang tinuod? Kinsa may gaalaw nga maangkon nimo ang imong kita? Ginoo, so nakaibaw siya, wala. Nakaibaw siya. So sa dihang imo lang gisuwat diha pa lang daan, wa ka kabantay na nimbawt imong balhibo. Sa dihang pagsuwat nimo dili mao. Wa ka kabantay mga igsoon nga naay guilt
nga imong nabati sa imong kasing-kasing, silang gisuwat na nimo mga igsoon, kibaw jud ka nga di mao. Ug ang Ginoo nakahibaw nga di mao. You keep back something, and that dishonors God. Unya, dapat ang atong giving is to honor the Lord. Dili man para sa pag-honor sa atong kaugalingon. Mao na nakapait. Mao na ang Ginoo di gyud malipay sa klase sa mga tao nga nagtuo ang mga tao sa simbahan nga dagko kay kag hinatagan kay maupoy imong gesture mga kaigsunan mo ra kag sikin sa magbarog-barog sa church, pero sa pagkatinuod nakita sa Ginoo ang imong kasing-kasing, tulisan ka. Mao na ang Ginoo di gyud malipay. One of these days God will give His judgment. Wag ito'y mahimo ana. Wag ito'y mahimo. The motive behind giving is as important as the act itself. God desires honesty, not hollow gestures. O, tara. Ang motive behind sa atong giving, sama ra siya ka-importante sa aktual nimong paghatag. So ayaw pagpakaron ingnon sa imong paghatag, kay diha pa lang sa imong kasing-kasing, matud pa done deal na na. Diha pa lang, wa pa nimo nalunod diri. Diha pa lang sa imong kasing-kasing, nakita na sa Ginoo ang imong sincerity, ang reality sa imong paghatag. Naabay selfishness? O tinuod ba na ang imong paghatag? Is your strategy honoring God or honoring yourself? Makita na sa Ginoo. So dili ang gidesire sa Ginoo ang imong gestures nga way unod. Kundili ang gidesire sa Ginoo is your honesty. Do you give an honest giving? Because you cannot deceive the Lord. Mao na bisag unsaon nato pagpanikamot mga igsoon, vanity yun na ang gawas tungod kay it is God that will allow things to happen. Bisag unsa pa ta ka maayong laki, babagan gyud na sa Ginoo mga igsoon. Bisag unsa pa kanindot ang atong tubo, di matayan, stainless o ang uban kanang usa na titanium pa na, bisag titanium pa na imong tubo. Ang nagkupot sa gripo ang Ginoo. Pwede niyang paagason, pwede niyang paungon. So asa man ka magmatinud-anon. Dito sa naggunit sa gripo. Para inigabot sa panginahanglan, agasan dayong ka. Saktuhay niyo strategy. Na usay maayo kay ta, may kita mo kwenta. May kita daghan kitag mga plano o daghan kitag abilidad. No, strategist kaayo ka. Pero selfish man. Una man pirmi ang kaugalingon, mao na masipyat gyud ka pirmi. Letter C. Severity of spiritual deception. Grabe, sobra-sobra mga kaigsunan ang pagpangilad. Unya, nangilad pa gyud sa balaang espiritu. Kanang dili nimo kumplituhon ang imong offering, ang imong tithes, kinsa imong giilad? Uy, kinsa imong giilad? Si pastor? Wala, oy. Ako, igo, nagyo kumutan-aw niya. I-record ako. I-record ako. Wadyo ko'y pakialam. Di dyo ko magsusi-susi. Tinuod ba ni ilahang income? O di dyo ko mo-announce diri. Oy, kinsa man ito nakadawat dihag 100,000. Asa naman na inyong tithes? Di nyo na mahitabo diri mga igsoon. Bisan pagkahibaw ko. Nga naman, dili man ipinugsanay. Iya si Ginoo ang paghukom. Dili ako. So nganong mamugos man ko, igo na jud ko mutudlo mga igsoon. Di ko maningil. No? Di man ta pareha sa ubang simbahan nga adtuon jud ka sa imong balay ba tuktukon ka brad ang imong tithes brad, wala dito na record. Right? Wala ta ana. Kay ngano man wala man ay panalangin ang pugson. Dapat willingly, honestly, and willingly. Cheerfully gani. Unsama pagka-cheerful nimo dili willing. Unsaon pagka-cheerful kung dili honest. Kanang word nga cheerfully diha, ang unod ana mga igsoon, honest imong giving o willingly given. Unang malipayon ka.
Ay, try ra good mo. Bisag ka nang manlimpyo lang, ya di willing. Malipayon ba? Nagluto, dili willing. Pagka sa baas kusina, ang kaldero, luoy kaayo, kay mo gyud mapahinungdan. Iniinig ko kaya na. Nig okay na. Nga lagpot na ang giukay. Kaya dili willing mo trabaho. Unya, way ayo ang iyang pagkatrabaho, kaya di man willing. Pero kaning willing, ang resulta sa luto, pagkalamia. Baho pa lang. Kay baho na kang kakalami sa pagkaon. Kay kaning baho sa pagkaon, igsoon, mo na mutugan kung lami o di. Mo na kabantay mo na yung mga tao before mo kaon, manimhot. Wala hipon na musimhot, nga mo na musimhot. No, kabantay mo, anaaw na ba? Ang kanang baho na ba? Wow, kalami. Lami kaayo ang pagkaon. Baho pa lang, mahibaw na. Mga igsoon, kani atong giving. Di na kinahanglan simhuton sa Ginoo. Pero sa masugod kag sa dili, naasad biya na, bisag atong pagampo, igsoon, ang baho ana, moabot dito sa langit. Ay maka nagimaya ka sa Ginoo, pero imo siyang giilad. Kaya nga naman, ang imong strategy, murag correct. Ang imuhang pag-ilad sa Ginoo, perting grabihan na. Laliman ka, ganong grabe man kung ang Ginoo atong ilaron. Nagtanaw magud siya, good, digit siya mupiyong, nagsiga magud niyang mata, good, katanaw ni mo niya, perting pangilad ni mo niya, kay bawd yun ang Ginoo sa tinuod. Kamantay mo kung tinuod ba nga kanang giilad ni mo siya niya, kay baw kas tinuod, pero ang iyang gisulti ni mo, bakak. Pero kay baw kas tinuod, kung sa may tanaw ni mo na tawana, kani gisi, huwag gini siya kay baw ko eh. Kung sa may tanaw ni mo niya, malipay ka niya, musalig ka niya. O tanawa, kung masaligan lang yun ta sa Ginoo mga igsoon, iya yun tang itrasan og mga dinagko. Kaya masaligan man ta. Pero kung di ta masaligan, kaya bisag ginagmay, imo man taguan. Sumayon na Ginoo, di ka kasaligan sa dako. Gamay gani. Di makabutugan sa tinuod. Huwag gikinahanglan sa Ginoo atong kwarta. Ang gikinahanglan sa Ginoo atong loyalty. Loyalty na to. Acts chapter 5, 3-11. Tanaw sa nitabo. Verse number 3, but Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Kinsay another involved? Another party involved sa iyang pag-ilad sa balang espiritu, which is the devil. Imagine mga igsoon, anak ka sa Ginoo, linuwas ka sa Ginoo, gialaw nimo ang yawa nga makigkumbuya kaniya, makigalayon kaniya, nga ilaron ang nagluwas nimo. Kasakit ang naghuna-hunaon. Severity of spiritual deception. Ang balaang espiritu mao'y giilad mga igsoon. Every time nga dishonest ta sa atong worship sa Ginoo, ang atong giilad ang balaang espiritu. Muna ningon diri sa Bible, ningon si Peter, nganong nisugot man ang nganong nahitabo man ni nga si Satanas nagbutang man ani sa imo kasing-kasing, o nganong nahitabo man na, o nganong nahitabo man ang mga Kristohanon magamit man sa yawa, kay ang imong attention wala sa Ginoo. Ang imong attention to as kalibutan. It doesn't matter pila edad nimo. Sugod sa pinakabatanon ngadto sa pinakataas ng edad. Magtutok gani kas kalibutan, ang iyawa mga igsoon magamit jud ka. Mabutangan jud kag something diha nga dili iya si Ginoo sa imo kasing-kasing, and there is nothing that you can do about it but to do it. Mao na ang pangutanan ni Peter, sakto kayo. Why hath Satan filled thine heart to lie? Pwede man naunta nimo balibaran. Nganong nakahimo man si Satanas og butang ani sa imo kasing-kasing.
O sa diyang mo disobey ka sa Ginoo, nganong nahitabo man na nga nabutangan man ka ni Satanas og disobedience sa imong kasing-kasing nga pwede man tanan nimo siya balibaran. Pwede man ta gitudluan pa jud ka sa Ginoo sa pagbalibad. Get thee behind me, Satan. Ningo pa jud ang Ginoo, resist the devil and he will flee from you. Gi-instruction na ta sa Bible. But why? Nganong nahimo man gihapon sa yawa og butang diha sa imong kasing-kasing nga imong ilaron ang balang espiritu. So, sa pagkapangutana ni Peter, nasuko ba siya sa yawa? Wala. Kaya mo man trabaho sa yawa. Dili niya pwede badlungon ang yawa. Yawa, ayaw ilaran ni si Ananias. Dili kay mo man iyahang trabaho. Ang iyang gikasaban si Ananias, kay pwede man si Ananias nga di mo sugot. Muna digil mo ingon nga ang yawa manggod pastor oy. Pwede gyud taw na pwede nimo pasanginlan ang yawa. Kay mao gyud na iyang trabaho og faithful kay na siya sa iyang trabaho. Ikaw faithful ka sa imong Ginoo. Wala problema. Muna na-enable si Satanas tungod kay wala sila nag-focus sa Ginoo. Naa sila nag-focus sa ilang self. Bisa pag mayong ka, wa jud ko nag-focus sa yawa. Self is the gateway diha sa imong kaugalingon nga imong ma-welcome si Satanas. Kung self kaayo ka, self ang imong focus, self-centered ka nga Kristohanon. Ang importante ra ikaw, di ka gustong kapuyon sa ministry, dili ka gusto nga kanang maapike sa ministry, di ka gusto magkalisod sa imong kinabuhi tungod sa ministry, puro self mga igsoon. That is the point of entry ni Satanas nga butangan kaniya diha og satanic nga mga batasan. Di lang ka kabantay. Mo na nasudlan ni Satanas si Ananias. Si Sapphira, private, iya sa gitago, private to it man. Appeal. Verse 4. Whilst it remained, was it not thine own? And after it was sold, was it not in thine own power? Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto men, but unto God. Wala ka nangilad namo. Nangilad ka sa Ginoo. Grabe. Severe, mga kaigsuonan, nga spiritual deception. Ang Ginoo giilad. Isugagod. Kay bawat ta mga igsuon nga everything makita sa Ginoo, but we still choose to do. Isugagod nimo. Bisa na lang ang pagpamakak, kanang pagtabon sa imong sala, para mo appear ka nga buutan. Pero sa tinuod lang, maldito di ay ka sa imong kasing-kasing. Naade kay kayugot, naade kay kalagot, pero smile-smilean ni mo imong gikasukay ka ng gikalagutan. Nakita man na sa Ginoo good. Why didn't you tell the person, kay baw ka, naglagot yung kunin mo. Ito na isitol, para wan ay lagutay. Isitol, uy. Kay kung di na nato isitol, mudako man na niya, mao man ay gateway sa yawa, mga igsoon nga pamutangan tadihag batasan niya. Isitol na ninyo dayon, oy. Ayaw guwata nga ang yawa, maka-take action. Are you listening? Muna nga, do not give space sa yawa. Even an inch. Ayaw. Kaya nga naman, abusaran man kaniya. Abusaran juga. So look at verse number 5. And Ananias, hearing these words, fell down. Unsa man, nakuyapan? Ato basahon ng Bible. Fell down and gave up the ghost. Unsa man ni, nakuyapan? Ni-give up na. Gi-give up na niya iyang kalag. So namatay mga igsuon. And great fear came on all them that heard these things. Giistoryahan lang ni Peter, namatay. Tanawa na. Nga naman, iyang giilad ang balaang espiritu. Yaminay ka nga, pasan ni among pagpangilad, pastor, waman mi namatay.
Mga igsoon, wa naman ni giutro, pero namatay ang imong mga desires. Namatay ang imong kalipay. Namatay ang imuhang serbisyo sa Ginoo. Namatay ang imong source of income. Namatay ang imong kalipay. Tabla rasad nga ikaw patay. Anything that you do to God is unacceptable. You are considered as dead. Pasalamat ta mga igsoon nga dili na ingon ani ka severe ang gibuhat sa Ginoo. Kaya wa naman ni nautro. Warning ra ni mga igsoon nga dili nimo pwede ilaron ang Ginoo. And this warning should be enough. Enough na ni. Kay naapay daghan nga pwedeng patyon sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ug di jud ka mahigmata, aw ikaw nay sunod. O nagtuo mo nga walay gipang patay ang Ginoo tungod kay gahi kay go. Di jud kumutuo ang masamang damo matagal mamatay. Kay para kasabot mo. Kay kung nakita sa Ginoo nga magamit pa kaniya, ikaw noon pwede kay mamatay. Kay gamiton man ka sa Ginoo. Pero tanaw sa Ginoo kani gahi na jud kay ni. Di na gyud ni nako magamit. Uli na lang diri dong. Kaysa ang yawa mo'y magpahimos nimo. Di pa paulion kaniya. Tanawa sa mga kasimbahanan, daghan na kay kog nailhan mga igsoon, not only in our church, but many churches mga igsoon, daghan kaayo nga nisukod sa pastor, nagpabadlong sa church, giguba ang church, nangamatay na uy. Nangamatay na. Mga igsoon. Unya dili normal nga kamatayon. Mura usa gisilutan ba una mga matay. Mamunal ang Ginoo oy. Una magtinarong ta. Verse 6. And the young man arose, wound him up, and carried him out, and buried him. Certified patay. Young people, dapat nagyo young people kusgan sa simbahan. Gidayungan nila, ilang gibaatan, unya pagkauman, gidayungan nila, padung dito sa gawas, unya gilubong mga igsoon. Kung diin gilubong, pangutanon niya nato ni mga young people, dong asa ninyo gilubong, dong. Ang importante, gilubong, patay yun. Alright? So, in verse number 7, tanawa. And it was about the space of 3 hours after. Patay na yung bana. After 3 hours pa siya niabot ang asawa. When his wife, not knowing what was done, came in. Sudan siya sa simbahan. Siyempre, 3 hours. Medyo daghan na gito gipang-ayo sa iyahang kuano, itsura no. Tingali ang herdo niya nindot na kaayo, unya ready na siya nga pakpakan, ready na siya i-announce, ready na siya kay panahon man ni sa panimbahon kay na ay mga young people, na ay mga di ba? Wala nag-inusara si Peter dito. So karon, suod na siya. So nag-expect siya nga i-announce na ko ani ni Peter. Tan-awa ra. Gisugat siya ni Peter mga igsoon oy. Unsa may nahitabo? Verse number 8, and Peter answered unto her. Straight to the point nga pangutana. Tell me whether ye sold the land for so much. And she said, yeah, for so much. Ayay, gi-interview na ko ni Peter. Gihatag na day sa akong bana ang money. So ni-interview na si Peter, mao ba to ang inyohang kwan, halin? So, dako, halin na yun. Lipay kay siya. Pero mga igsoon, tanawa, verse 9. Then Peter said unto her, how is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? Behold, the feet of them which have buried thy husband are at the door, and shall carry thee out. Tanawa, mga young people, tuan nas portahan, mga igsoon, nagpaabot, kanus mamatay si Sapphira. Tanawa? So, kung imong imaginon, pagpangutana ni Peter, mao ba to ang inyong kuano nag-offer na gyud tinuod? Lipay kay ang dagway, pero pagsulti nga nung nakigsabot nakig-alayon magka sa imong banang ilaron ang balang espiritu. Imagine na,
unsa pag-shift sa iyang dagway. Ha? Gikan sa pagka-garbusa. Kay pertin yang gwapaha, 3 hours, mga igsoon, nag-andam sa iyahang kaugalingon para muadto sa simbahan aron musikat. Aron i-announce. Pero, ang change, ang shift sa iyang face, ma-imagine ako, mga igsoon, naliman ka gikan sa pagka-proud ngadto sa pagkamatay. Pagkakalita nga, sudden kaayo mga igsoon, kausab sa iyang naw, wa na magiging siya ka-cover up. Wa na ka-cover up. Ang mga young people, ganaan na sa pala. Ay, pala, piko. At unalali, pakapinan ba? Wa man sa Bible. Pero, siyempre, unsa may gamiton in ikaw. May tato na mga lungag, niya ka matabulan. Tanawa ha? So, in verse number 10, wa na kapangulipas. Then fell she down straightway at his feet and yielded up the ghost. And the young men came in and found her dead. Namatay. And carrying her forth, buried her by her husband. So, nag-istorya sila ni Peter, di hagyod stila ni Peter, hagbong siya. Manadig yun ninyo, mabasta-basta mga igsoon. Dili ang pastor ang imong giilan. Ang Ginoo. Dili ang pastor ang imong gipasakitan og istorya. Kundili ang Ginoo. Dili ang pastor mo imong gisukol-sukulan. Kundili ang Ginoo. Kay ang tanang pastor, iyas Ginoo. Kana tinawag si Ginoo ha. Kay na may pastor nga gusto na sila magpastor ba? Unya, magpundok og tao, nya mutudlo sa pulong sa Ginoo, pastor ko ha. Okay sa may nagpadani mo. Di ba? Kung kabuang kag pamili ron, kinsa ka ha? Si Elijah, si Moses, si David, kinsa man kay nagpadaan ako ha? Basig si Ananias ug Sapphira gapadani mo. Kay daghan ba Ananias ug Sapphira karon sa simbahan? Ambot, imbis ang bana, mamadlong siyang asawa, or ang asawa, mo disagree siyang bana, di ta, oy, kay mangilad tas Ginoo, kuyaw kayo. O nagkiksabot man, nagkauyon man. So di na maayo mga kaigsunan. So in verse number 11, tanawa. And great fear came upon all the church, and upon as many as heard these things. Pangutana, nakadungog mo? Nakadungog mo? Nahadlok ba mo? Inaot pa. Kaya ang Ginoo mo'y nag-ingon. Sa actual nga nakakita, nahadlok sila. O sa tanan nga nakadungog, including na sa karong panahon mga igsoon, dapat naa kay kahadlok. Kaya kung wa kay kahadlok, meaning, di buhaton ako na. Testing Makaingon lang ta na, testing Kung kaya ba nimo ang Ginoo nga pitulon ka. Suwayi og testing. So mo na kani nga panghitabo mga igsoon, dili ni siya kadaghan na hitabo, pero gituyo ni sa Ginoo nga mahibaw-an nato to warn each and every one of us. This is a warning mga igsoon. Hypocrisy in giving invites judgment. Giving must be rooted in reverence, not reputation. Kay kung ang imong giving naka-rooted diha sa imong reputasyon, nga para ang imong ngalan musikat sa simbahan, sayop nga giving. Dapat in reverence to God. Ang atong giving para gud na sa paghimaya sa Ginoo. That is how to release our money for God. Alright? Para sa Ginoo nga himaya mga kaigsuonan. Let me share to you this closing reflection ani nga message mga kaigsuon. This passage reveals that giving is more than donation. It's devotion. Dili nga ni-donate ka sa simbahan. Kaya mo man ay pirmi madunggan na to. Naatay hatagan sa simbahan. Mo-donate ta. Donate ta. Okay, para kuanta.
Unya na ba yung mga simbahan nga i-announce gyud ang mga ngalan ba? Oh, si Mr. So and so, ang ilang gihatag, ingon ana, uy, dapat dili na mahitabo, oy. Kaya naman, di man na ito himayaon ng tao. Bisag kung sa pa nakadako kagamay, dili na kinanglan i-announce. Ganong i-announce pa man na ito? Naisimbahan mga kaigsuunan, nga ilang pasalamatan, ilang i-appreciate ang mga dagkog tithes. Oh, ang highest pointer nun sa tithes, si Mr. So and so, ato pakpakan. Uy, dili na, oy. Nga naman, walay gidakon nga makahimaya sa Ginoo. Ang kasing-kasing mga igsoon, it's the devotion, not the donation, not the money, but your devotion. What matters to God is not the portion, but the purity of the heart behind the gift. Dili ang imong gilunod, kundili ang kasing-kasing sa naglunod, maoy makapahimaya sa Ginoo mga igsoon. So whether in resources, time, or service, let our generosity reflect our sincerity, submission, and spiritual integrity. Kaya usahay, ang atong ngalan, kintahay, grabe kitag integridad, kay kita mo'y gaumol sa atong ngalan, nga munindot mga igsoon. O di ba? Lagi mga ginikanan nga promoting kaayo sa ilang mga anak. Pero sa tinuod lang, ang ilang anak, perting malditaha, perting maldituha di ay. Pero kung paistoryahon ang ginikanan, akan niya akong anak, buutan kayo ni, daghan kanig abilidad. Pero perting tapulana. Na ay mga ingon anak, mga igsoon, realidad na. Makita man na sa Ginoo. Kaya ang importante, ang spiritual integrity. Kumusta man ang atong spirituhanong kinabuhi? Atubangan sa Ginoo, nahimaya ba siya? Atubangan sa Ginoo, matinumanon ba ka? No? Dili ka maghuwat ba, ganay mo tanaw nimo. Kaya di man makita ang Ginoo. So mo na ato ang reflection karon. Ang imong giving, ang pag-release nimo sa gitawag nimong imo, according to the Bible, is it not thine own? Oh. So unsa may imuhang kanang attitude ana kung unsay gipakuptan sa Ginoo nimo? Sama ba ka sa usa ka bata nga kung unsay makuptan iya? Di na gyud buhian, pilit kay kamot. Kani mga bata, mapareha edad Luis. Kung unsay makuptan niya, murag iya, di gyud buhian. Tanan nga makuptan niya, iyahon. Ingon na ba imong attitude? O nakaibaw ka kisay tag-iya na? Ang imong ineskwelahan, kanang imong gigraduatean, kakinsa man na? Ako ang pastor, ako may nag-eskwela, ako'y nagbayad sa tuition, ako may naghago, ako'y nagtuon. Ako ni, ako nga naa sa diploma. What you kakita as participation sa Ginoo sa imong pag-eskwela? Hello? What you kakita, giunsa ka sa Ginoo pag-protect? Paadto sa eskwelahan og pauli? What you kakabantay nga ang Ginoo hantod karon ibuhi ka. Wa ka namatay. Amo ni problema nato kay dito di kita kakita sa kanang Ginoo ba sa atong kinabuhi ba? Tanan lagi iya lagi sa Ginoo kalihukan ni. Bisag asa pa mga kaigsuonan, di gud pwede nga atong i-erase ang Ginoo. Ayaw magtuwa na kanang kanta mo, Imagine There's No Heaven. Nya ang encouragement pa yun, it's easy if you can. If you can. Can you imagine there is no heaven, there is no God? Tarong mo eh. If there is no God, automatic, wag tang tanang tao. Kaya ang naghimo sa tao, ang Ginoo. Wag tang tanang mga creation. Di ba? Papas. Mahog ni siyang empty, void, according to the Bible. Ang earth is void. There's nothing in water na yun. Water. Unya, nag-create ang Ginoo something. Apil na ta. Nya, why Ginoo? Apapas tanan. Wala di ka na pwede erase ang Ginoo mga igsoon. So the best thing that we can do is to learn
what God wants, to know Him more, so that we could honor Him sa atong kinabuhi. So that we may understand that we cannot own anything in this world without God approving it nga maangko na to. Mas enjoyable atong kinabuhi, mga igsoon. Kaya ang atong kaistorya o ang atong giya, ang naggiya na to, ang nagtudlo na to, ang nagbuhat yun na to. Mas enjoyable na. Kaya kung tao lang mga kaigsunan, naman ni kaning suya-suya lagi. Pero kung Ginoo atong gisaligan, wa man gi-allow sa atong tag-iya. Are you listening? Okay na palitan na kay balay. Nya kay baw ka, dili kay tag-iya. Nga buslot na mag-uol ba ka? Di man na imo. Mabit na nag-uol kay sila kay ang barko malunod, di man na imo. Ang imo lang kinabuhi mo ati man na. Langoy tamas ginhawa. Ay na nagkagulin ang barkong malunod kay di man na imo. Wag gyud mag-uol mga igsoon nga kanang dili iya ba. Pero ang tag-iya mo na mag-uol. Now God, dili siya kwan igsoon, dili siya mapasagaron ba. Dili siya kanabitong mabitaw na He is not slack concerning His promise. Wala sa iyang attitude nga pasagdan ang iyang mga binuhat. Mao na ko isalig na tos Ginoo ang tanan. Secured ta. Anak kanindot mga igsoon. So, my money is not mine. Can you say that? My money is not mine. So, kakinsa man na? It is the Lord's. Iya ni sa Ginoo. Kay para dili sakit, nga sa panahon nga gamiton si Ginoo kay nitabang ka, di ka sakitan, malipayon ka. Kay the more you give, the more you receive. Nasakay ka diha nga prinsipyo. Kakinsang prinsipyo sa Ginoo mga kaigsunan. So that's how we spend our money, which is not ours. So I hope nga natin na learn ani mga igsoon. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for the blessing that you have given to us. A message, dear God, na kung dili may manimba, di yun may kadungog. A message that dili yun na mo tuyuan o katon. Apan imo gyud ming gihungitan, gipakaon minimo, gitudluan minimo, Lord. Salamat kaayo nga gibadlong minimo tagsa-tagsa sa among mga sayop nga prinsipyo o natuhuan nga ang tanan di ay dili amoa kung unsay naa namo kun dili imo ang tanan. So please help us, dear God, nga dili kanamo i-dishonor sa among kinabuhi og sa tanan nga naa nga matawag namong amo. Og tuguti, Lord, nga magamit nis pagimaya sa imong ngalan, magamit sa buluhaton nga imong gisugdan nga mao ang pagwali sa ebanghelyo. Tuguti, dear God, nga ikaw gyud ang masentro sa among kinabuhi. Tabangi mi, Lord, nga dili ang among kaugalingon mo among ipasundayag, kundi ikaw ang among ipakita sa mga katawhan. Salamat kay Lord, and please help us that it should be always the reason why we make some sacrifices, and it should be for your glory. Thank you so much, O God, for the invitation this morning. I pray that you will bless your people to kneel down before you. Kinsa man ang imong gibadlong karon, tuguti, Lord, nga muluhod sila sa imong atubangan ug mangayo og pasaylo og renewal sa ilaha nga espirituhanong kinabuhi. Kinsa man to ang imong gi-commend karon, tuguti, Lord, nga muluhod siya sa imong atubangan ug magpasalamat sa imong paggamit nila. Salamat kay Lord sa opportunity nga makaluhod mi diha sa imong atubangan. And please bless this invitation. Prepare the altar for your people. This is for your glory, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. So ikaw,